Ito na ngayong araw na sinamahan natin si Tate Antonio magpa-check up. Pero dito tayo ngayon sa ospital. So kakarating lang ni Tate Antonio. Matagal ng plano ni Tate Antonio magpakonsulta, ngunit sa hirap ng sitwasyon ay hindi agad nila magawa. Kaya nung una makilala ko siya ay hirap na talagang huminga. Dahil problema pa ang gamot na ginagamit niya. Kaya kwento niya rin na kung kailan lang nahihirapan huminga ay sa kanya lang gagamitin. Kaya isa sa rason kung bakit di rin umaayos ang pakiramdam niya. Kaya salamat din at nakita natin ang kalagayan ni Tate Antonio na kahit papano ay mabibigyan ng lunas ang sitwasyon niya. Kaya salamat din sa ating napakabait na sponsor na si Ma'am Betty. Sa aming pagkikita sa ospital, kasakasama nga ni Tate Antonio ang kanyang dating asawa. Bagamat hiwalay na sila pero patuloy pa rin inaalagaan ni Nanay Gloria si Tate Antonio. Mabuti po't kahit na hiwalay na kayong dalawa ay nagkatulungan. Ako ang inatawag. Wala. Gusto ko sabihin ng mga anak. Alang-alang lang sa mga anak. Sabihin, anak ay pinabay Kaya nadali ay pinabay ko. Hindi mga angkan dyan. Sila isa rin ang layo na yung isang matanda na rin ang angkan niya. Yung kanyang angkan at tunay ay namatay na. Kaya nadali pinabay Nagabay ko kaya ko, kaya makakatira tayo po kung naroon pa lang kung may naroon naman. Hindi makatulong. Naisip ko, bakit? Ako kasi sabihin ko, anak ko po. Hirap din ang kalagayan po. Bakit ang anak ko nga wala rin. Ibig sabihin na yung mga nabili, di rin na iinom masyado. Gawa ng kulang din ng budget. Oo, yung nabili. Pero yung dahil sa sinter, kompleto naman. Nagawa ko ng paraan na kahit ito masahe lang. Ito masahe lang ako. Dahil sabi ng sinter, ito ay bawal ang libanan. Mas araw-araw lang. Pero yung asthma niya, matagal na ba? Matagal na yan? Oo. Ganyan na talaga siya? Ay nakalma. Pag nakakainom ng mga gamit sa sinter. Pay-pay na naman. Kailangan hindi mawala ito. Saka yung dalang na makubuhin. Kaya sabi ko nga sa sinter, bakit pa rin ay bakit hindi pa naalis yung ubo niya? Baka kasi nanay may kulang na gamot na ginainom. Yung mga nabili po. Hindi nabili ko naman ay nagawa ko na panamutan ay nag-bisis na wari ko. Apat na bisis na nakukunsa po sa sinter yan. Tama sabihin ko, ito na naman. Yun ang nabigay. Oo, kasi yan pa rin nabigay sa'yo. Yun pa rin ang findings sa sakit mo. Hindi man naiinom ng maayos yung gamot. Hindi na susunod ng oras, dapat ang kailangan gawin ng tatay. Kapag alas 3 ng hapon na inumin, kailangan alas 3 talaga inumin. Oo. Ganun po dapat. Oo. Ito. Maya-maya nga lang ay tinawag na nga ang pangalan ni Tate Antonio upang check upin ito. At pasensya po dahil hindi ko na rin po na video recording ang pag-check up kay tatay. Pero ayon sa findings ng doktor, ay amin nga napag-alaman na sobrang damage na pala ang baga ni tatay. At talagang kailangan na niya ng maintenance na nebulizer araw-araw upang makatulong sa kanyang paghinga. At mabuti na lang din na patingnan agad nga natin siya dahil kakaiba na raw ang sitwasyon ni Tate Antonio. Kaya pinayuhan na din ng doktor na kailangan ma-admit ni Tate Antonio ng kahit na mga 2 araw o 3 upang matutukan ang kanyang lumalalang kalagayan. Ngunit nagdesisyon na lang siya na sa bahay na lang daw gawin ang kanyang gamutan. Kaya nag-iisip ako kung sino ang magpapainom sa kanya
Pero si Nanay Gloria raw ang magbibigay ng gamot kay Tatay Antonio dahil siya lang po ang tanging nag-aalaga kay tatay. Kaya niresetahan na lang siya ng doktor ng mga gamot na kakailanganin niya. After nga mapacheck up at mabigyan ng reseta, ay agad nga natin binili para masimulan agad ni Tatay Antonio ang pag-inom nito. At di rin talaga biro ang gamot na inumin niya dahil napakamahal din po. Kaya siguro minsan talaga tinitiis na lang ni Tatay Antonio na hindi uminom dahil na rin sa kawalan. Pero hindi naging posible ito dahil sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Kaya maraming salamat po ma'am sa inyong walang sawang pagtulong sa mga katulad ni Tatay Antonio. At meron din po nagbigay tulong kay Tatay Antonio at yun naman po ay gagamitin natin sa follow-up check-up niya. Bali, follow-up check-up po niya ay sa Tuesday, January 21, 2025. Na-late upload na po itong video dahil kuha pa ito noong January 14. Pero ganun pa man, salamat po sa tulong nyo kay Tatay Antonio. Yan, so tapos na po yung check-up. Opo. Yan po ay, kawawa naman si Tatay at hirap na talaga daw makahinga. Sige tayo, tara doon. So tapos na po yung check-up ni Tatay Antonio. At nakabili na rin naman ng gamot para sa kanyang karamdaman. So, salamat din sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Talaga naman pong lahat po ay nakaagapay din sa atin upang magawa din po yung ganitong mission. Maraming salamat po ma'am. Tulong nyo kay na Tatay Antonio. Tatay, abigay ko pala sa iyo yung kayo na po nanay ang magapainom? Magapainom? Nababasa nyo po ito? Sulat ko ulit yun dun. Baka kayo pumunta din bukas doon at bisitahin ko si Tatay para Pagkasama-samahin mo na yung pang umaga, tanghali, hapon, sa mga apo mo mamaya ating ipapakanya-kanya. Tuwing magalaan, ay asulat kasi sa papel na maliwanag ko. Laki-laki ng sulat. Pag madilim na, mababasa ko ba yan? Hani po. Nalipat ko sa isang papel. Hindi nasundan ko, inaulit ulit kung tama. Ari ay isa, dalawa, tatlo, apat. Ari ay meron. Meron po yan. Basta po nanay, painumin po on time si tatay. Kung ano po yung nakasulat, kung ano yung nasimulan na araw o hapon, tanghali, umaga. Simulan doon sa oras na yun para tuloy-tuloy po yung inom niya. Kasi mahirap yung paligta-ligta po yung inom. Hindi man gaganda yung katawan ni tatay. Ano? Sige, at kayo na pong bahala dito. Mga apo doon ako matulog, wala nga yung kasama. Hindi, ibigay ko yung mga gamot na yan. Umaga naman, bago ako umalis ko umaga, painumin na muna bago ako umalis. Opo, sige. Pagtulungan natin yung sakit ni tatay, nasa ganun ay makasama pa natin ng matagal. Ano po? Salamat sa iyo. Opo. Naibigay mo ng tulong sa akin. Sige na, maulan na. Sige. Ayan. Salamat sa iyo ulit. Sige po. Mabisita na lang, baka bukas bibisita ako doon. Tayo, makakalimutan yung gamot mo ha. Opo. Mainom ka on time. Oo. Sige po. Ingat po kayo, ingat. Salamat po kuya. Opo.